chattel mortgage, paggamit ng collateral sa ilang transaksyon, tulad ng pagbebenta o pagbili ng isang bagay. Iyan ang ipapaliwanag ni Attorney JJ Atienza sa isa na namang kasong legal sa bisig ng batas. Ibinenta ni Jack kay Richmond ang kanyang cargo vessel sa pamamagitan ng isang deed of absolute sale. Pero ang bayad ay sa pamamagitan ng 3 post-dated checks. Nakasaad sa deed of absolute sale sa pamamagitan ng sulat kamay na ang rehistro ng cargo vessel ay ililipat lamang sa pangalan ni Richmond pagkatapos na mabayaran ng buo ang halaga ng cargo vessel. Ang deed of absolute sale ay hindi po notaryado. Humingi ng kopya nito si Richmond upang maipakita daw niya bilang supporting document sa bangko. Matapos nito, ipinakita ni Richmond ang deed of sale sa Philippine Coast Guard at binigyan siya ng certificate of ownership dahil sa ang kopya ng deed of absolute sale na ipinakita niya ay nakabura na ang sulat kamay na kondisyon na ililipat lamang ang rehistro sa pangalan niya kung siya ay fully paid na. Nag-grant ang utang ni Richmond sa bangko gamit ang cargo vessel bilang collateral. Nagkaroon ng chattel mortgage sa bangko. Matapos ang ilang buwan, nag-default sa kanyang utang sa bangko si Richmond at tumalbog ang mga checking ibinayad naman niya kay Jack. Dahil dito, na-foreclose ng bangko ang mortgage sa cargo vessel at nagbigay na ng notice na kukunin ang cargo vessel kay Richmond ng bangko. Itinatanong ni Jack kung valid o legal daw ba ang chattel mortgage ni Richmond sa bangko, gayong maliwanag na hindi pa fully paid ni Richmond ang halaga ng barko at hindi pa si Richmond ang may-ari nito. Sa isang kaparehong kasong dinesisyonan ng Supreme Court, sinasabing ang susi sa kasagutan sa isyong ito ay ang certificate of ownership na nailagay sa pangalan ni Richmond. Nakasaad daw kasi sa isang deed of absolute sale na ang barko'y ibinenta at inililipat ang pagmamayari mula kay Jack papunta kay Richmond. Ang halaga ng inutang ni Richmond sa bangko gamit na collateral ang cargo vessel ay hindi naman nangangahulugan na gagamitin upang bayaran ang utang ni Richmond kay Jack. Sa pagkakaalam ng bangko, si Richmond ang may-ari ng barkong isinangla dahil nga sa ipinakita nitong certificate of ownership. Sa napakarami ng desisyon ng Supreme Court, isinasaad na ang pinagsanglaan ay maaaring mag-rely lamang sa certificate of title na nagsangla, lalo pat wala namang maipakitang kahinahinala sa mga dokumentong ipinakita dito. Kahit daw hindi pag-aari na nagsangla ang isang bagay, valid pa rin daw ang mortgage at may proteksyon ang bangkong pinagsanglaan nito bilang security ng utang. Sa pagkakataong ito, sinasabing ang mortgage sa bangko ay valid or ang mortgage sa barko ay valid kung kaya't maaaring ma-foreclose ang mortgage ng nasabing barko. Subalit hindi naman nangangahulugan na wala ng remedyo pa sa batas si Jack. Maaari pa rin niyang patunayan sa isang magkahiwalay na kaso ang pandarayang ginawa ni Richmond sa kanilang kasulatan at sa gayon ay masingil siya sa kakulangan sa halaga ng barkong ibinenta niya rito. Kung kayo po ay may mga katanungan legal, huwag po kayo mag-atubiling magpadala sa amin ng email sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.